sabay yung mga bike. Uy! Nag-idol oh. Easy. And ang price pala nun is tagat mo sir, 4 liters. Kapag nag-blink na yan, ibig sabihin accurate. Long ride na mga G! Woo! What's up mga G? Kumusta? Good morning! Good morning! Here again! RCG Moto. O ngayon, sa ating gabi, balik akong gapo. Sobrang excited ko ngayon mga G. Dahil dumating na ang order ko na 7 liters gas tank. Woohoo! And syempre, pa-install na rin natin agad para magkaalaman na, di ba? So yun, time check 9:10. So bago ako pumunta ng gapo, siguro kain muna ako, almusal. Gutom eh. Kaka-out ko lang sa trabaho. Dapat mamaya pa yung out ko. Kaya lang, nawalan na naman ng kuryente. Lagi na lang nawawalan ng kuryente dito sa Castilleos. Kaya shoutout kami ko, shoutout, baka naman. Gago! So ngayon hanap muna ako ng mga kainan dito. Ano dito, ito Tangas Lomi. So dito pa, try ko muna dito mga G. Kain muna ako dito. Ayan, then balikan ko na lang kayo mamaya. So yun mga G, kain muna tayo. Ayan, mami lang muna tayo, mami. Later. So ayun mga G, tapos na tayong kumain. Pusok. Woo! Let's go mga G! Takot, sabay yung mga bike. Pag nabanggaan yan, ako, baka mas mahal pa yun sa mga motor natin. Kaya pag may mga ganyang bike, ingat-ingat tayo. Buti-buti na. What the fuck? Uy! Bilis! Bilis niya oh. Oh, kita niyo ba mga G? Wow! Ito na siya, ayun. Bilis sumusulpot eh. What? Gago! Yan lang sila sa paligid. Napapaligiran nila kami. Shoutout sa mga bikers natin dyan. Shoutout sa'yo, Brian Benaventura. Yan, idol yan. And syempre, kabubuo ng Bebes Club. Lalong-lalo na sa leader namin, smiling face at super sexy United Moralda. Shoutout sa'yo. Kay Ira Bebe, shoutout Bebe, ingat. Kay Doppel Darato, Kutchokoy. And syempre, kay Nico Yeye and friends, shoutout sa inyo, good luck sa baby nyo. And shoutout din sa classmate ko ng high school, Jenny De La Cruz, shoutout sa'yo, keep safe palagi. And thank you sa time, sa panonood mo sa channel ko. Thank you. Maraming salamat.
Siyempre sa inyo lahat, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. At sa mga nagtatanong pala, yung gusto magtanong kung saan ko ba na-order yung 7 liters gas tank, kung magkano, and pati yung labor, mamaya sabihin ko sa inyo. And yung brand na in-order ko is MDR1, pero ewan ko lang kung MDR1 yung dumating. Kaya hindi mahalaga yun. Ang mahalaga kasi yung mismong tanke niya, yung itsura. Bakit kamo? Kasi dun sa MDR1 na 6 liters, parang may issue yun. Parang hindi siya accurate. Ayun na yun, dito na tayo. Dito na tayo kay Jet Speed Motor Shop. Let's go. Yung si Idol, oh. Easy. Ayun mga G. Woo! Matapos din. Hindi ko na pinakita yung buong proseso mga G. Kasi sa baklasan pa lang mauubos na yung oras natin. Ayun na yun, maraming salamat kay Master Kebs, yung mekanikong tumira dito. Ayun na yun, doon ko nabili to kay Jet Speed Motor Shop. Dito lang yan sa Olongapo, sa may Kalaklan. Along the highway lang sila mga G. So yun, yung gas tank natin is walang brand. Hindi siya NBRB or any brand, wala siyang brand. Pero yung tinignan ko doon is yung sinasabi ko kanina, yung dapat buo siya, hindi yung wini-welding lang sa gitna. Kasi ang ginagawa ng iba, yung stock, tinudugtungan lang nila yon, and then syempre i-welding para maging 7 liters. Kaya lang baka sa katagalan, di ba alam yun, delikado, baka magkalik yun, gasolina pa man din yan. Baka iwan mo sa tindahan yung Aerox mo, and then may leak pala yung gasolina mo, tapos nagisa ng Yossi, diba pagbalik mo leak yun na yung Aerox mo. Diba? Delikado yun.
Kaya yung sabi ko sa inyo, yun yung titignan nyo. Dapat pag bumili kayo ng 7 liters gas tank is buo siya. Buo siyang tangke, hindi yung may dugtong-dugtong. And ang price pala nun is 2,400. Then plus yung labor 350. So yun, update ko kayo mamaya kapag nag-blink-blink na to. Kapag nag-blink-blink-blink na yan, ibig sabihin accurate, diba? Long ride na mga G! Woo! Meanwhile, Mga G, papaliwanag ko muna sa inyo kung paano ba nag-work yung ating gas tank, lalong-lalo na sa ating mga aerox. So yung hugis ng stock gas tank natin is, ayan, nag-drawing ako, sana maintindihan nyo. Pag-pagsalkan nyo, hindi accurate yung drawing ko. Ayan. So yan, nilagyan ko siya ng mga parts na alam ko. Yung float arm, yung float, o yung floater na tinatawag, fuel filter, saka yung iba pa. Pero yun lang naman yung mahalaga. So, paano ba siya gumagana? So, ganito yun. Yung gas tank natin is, kapag full tank siya is nakaganyan. Nakatutok siya sa taas or naka 12 o'clock. So, ito yung gas natin. So, habang nababawasan yung gas natin is bumababa yung ating floater from 6, ayan, 5, 4, 3, 2, 1. And then yung blink na which is kailangan mo na magpagas. bola lang yan. Bakit ko nasabi na hindi accurate yung NBR1 na brand na 6 liters gas tank is ganito siya. Ayan. Kaya hindi siya accurate. Ang dahilan is ito. 6 liters siya, di ba? So, pagas ka, full tank, ayan, nakataas siya. And then, bababa siya ng 5, 4, 3, 2. Hanggang 2 lang siya. Bakit? Kasi nga, yung design niya is sa ibaba, yung gas tank is paloob, paganyan, papasok, yung pinaka-base niya. Ayan, paganyan. Papansin nyo. Yung tendency nun, sa 2 bars, may stock na siya, hindi siya bababa yung floater natin. Kaya hindi niya marinig yung 1 bar and yung blink. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya accurate. Hindi totoo yan. So, tatanungin niyo ako ang adjustment or modification yung pwede doon para maging accurate. Ang naisip ko lang is kung pwede to pabawasan yung float arm para lumiit, umikli. Para bumaba siya ng 1, saka yung blink. Hindi ko alam kung pwede yun. Yun lang yung naisip ko. And tanong nyo lang sa malalupit ng mekaniko kung pwede yun. So, punta naman tayo sa 7 liters gas tank, which is yung pinalagay natin. Ayan. So, accurate ba yan? Sobrang accurate yan. Google! Tignan yung base niya. Para sa stock gas tank. Maluwag yung pinakailalim. Which is, kaya na mabasa yung 6, 5, 4, 3, 2. And pag yun sa 2, kita nyo naman, lawak pa and kaya niyang bumaba ng 1 bar and yung blink. Diba? Yun yung pinakamalaga, yung blink. Yung warning ka na kailangan mo na magpagas. Na yun yung wala sa 6 liters. Diba? Imagine mo, nasa long ride kayo and then tignan mo yung gauge mo, 2 bars pa rin. Pero yung actual pala is focus na yung gas mo. Diba? Yun. So, ang adjustment lang sa 7 liters is from 6 bars is matagal siyang maubos. Matagal siyang mag 5 bars. Bakit? Kasi nga sobrang laki niya, sobrang taas niya. Yung floater natin, yung pinaka-takip na natin ng gas tank, malaking reserva niya. So, ubusin niya muna to bago siya bumaba ng 5 bars. So, ganun siya nag-work. So, advantage yun, di ba? Parang may reserva kang gasolina bukod sa 6 bars mo, di ba? So, good na good yung 7 liters gas tank. So okay mga G, ito na the moment of truth. Pagas na tayo and to papakita ko sa inyo yung actual kung accurate nga ba tong 7 liters gas tank natin. So tignan nyo kung nagbi-blink na ba siya. Ayan. Ayun. Kita nyo ba? Ayan oh. Blink. Yeah.
So ibig sabihin, accurate mga G. So ngayon, pagasan na natin. And tignan natin kung 7 liters nga ba yung makikakarga. And syempre, hindi sakto siguro yun. Siguro, kasi may natira pa dyan mga 0.5, diba? So tara, samahan nyo ako. Ano ba per liter? Per liter is 40 pesos. Ayan. The moment of truth. Full tank po. Full tank. Sagad mo sir. Ina-upgrade ko kasi ito 7 liters eh. Mayabang na naman. Dating 4.6 lang. Tingnan ko ang ilaabutin. 4 liters. 5 liters. Sagad na ba? Oo, sagad na. 5.7 lang ah. Sa apaw na? Apaw na. Yun. Full tank. So ayun mga G. Hindi umabot ng 7 liters. 5.7 lang. And siguro 6 liters lang tong kaya. Dahil may tira pa tayo sigurong konti. Ayun. Kitang-kita nyo naman, di ba? Nagpagas tayo. And kala ko di pa puno. Punong-puno na pala. Sagad na. Kita nyo naman, di ba? So hindi siya saktong 7 liters talaga. 6 liters lang naabot. So okay na rin, di ba? At least nadagdagan compare sa 4.6 na stock. So yun mga G, sana nagustuhan nyo yung review natin dito. And sana may nakuha kayong idea sa aking review. So paano yan? Kita-kita na next time. Kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mo kakalimutang mag-like, share, and syempre subscribe. And pakitiga mo na rin yung notification bell para sa upcoming videos natin. So hanggang dito na lang mga G. Peace RPG Moto. Keep safe sa inyong lahat. Peace out.